Magandang hapon po sa ating lahat. Buhay bang mga anak ng Diyos? Buhay na buhay. Amen. Palakpan po muna tayo ating Panginoon. Pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. Amen. Yung palakpak ng mga pinagpala. Amen. Amen. Tayo ba may mga baguhan dito? Meron? Wala. Meron po ba tayong mga baguhan, mga pinagpala? Meron pa ba tayong baguhan? Okay, kung wala po, dadako po tayo sharing portion. Sino pong mga pinagpala dito? Sino pang gustong mag-share ng kabutihan ng ating Panginoon? Meron po ba? Mag-share. Sharing na po tayo. Share your blessing. Sharing po natin ang blessing ni Lord. Huwag po mahiya. Wala po ba? Hello, walang mag-share. Ayan si ate. Suki. Yan, pinagpala yan. Thank you Always. talaga kay Yahweh El Shaddai. Dito na naman po ako para po ipatotoo yung mga kabutihan na ginawa ni Lord sa buong isang linggo. Alam niyo po, buong isang linggo po masasabi ko na napaka-stress. But God is always my strength. Kasi po, sa mga nag-aalaga dyan ng mga matatanda, alam nyo rin po siguro kung gaano ka-stress. Alam nyo po kasi, yung pagpapainom ng gamot, number 1 na po yun. Kasi kung ano ang mangyari sa alaga natin, tayo rin yung mananagot sa amo natin. Yung alaga ko po, siguro hindi ko nga po alam kung ano yung ano sa kanya. Kasi araw lang po ako nandun, pagdating ng hapon, umuwi rin ako. Pero alam nyo po, yung gamot na inilagay ko, kasi ayaw rin niya nang itinatago ko yung gamot. Nilagay ko lang sa kabinet niya, pagtingin ko po, ubos lahat ng gamot. Sabi ko, Lord, paano na? Sabi ko ganun. Tapos sabi ko, bakit ganito? Anong nangyari? Sabi ko, kahapon, chinek ko, kumpleto pa. Ba't ngayon kulang na? Wala na. Sabi ko, iisa na lang yung natira. Ilang peraso from Tuesday hanggang Sunday, ininom niya po lahat. Sabi ko, Lord, paano ko to sasabihin sa amo ko? Sabi ko ganun. Pero talaga, pag si Lord talaga, yung nanalangin tayo kay Lord, si Lord gagawa ng paraan, kinausap ko yung amo ko. Kasi yung pag nag-aalaga po tayo ng matanda, nasa gitna tayo ng nag-uumpugang bato. Una, hindi mo alam, sasabihin mo sa amo mo, pag sinabi mo, lagot ka sa akin. Sabi niya ganun. Pag sinabi sa amo, siyempre, sabihin, bakit? Bakit ganun? Pero thanks God talaga kay Yahweh El Shaddai. Basta lang po, magpakatotoo tayo. Sabi ko kay ma'am ko, Ma'am, sorry, ganito, ganito. Sabi niya, haya. Haya. Pero alam niyo po, kinakabahan talaga ako. Tapos umiyak po ako sa harapan. Sabi niya sa akin, bakit ka umiiyak? Sabi ko, kasi pagagalitan ako ni ma'am. Sabi niya, wag mo sabihin, hindi. Gagawa na lang tayo kasi mayroong extra. No, kasi cheated po yan. Sabi ko, at saka, mamaya anong mangyari sa'yo? Patay ako kay ma'am. Sabi ko, ganun kulungan ang abot ko. Pero thank you talaga kay Yahweh El Shaddai dahil po, basta po, sinasabi nga kapag tayo ay kalmado, sabi nga ng isa natin dating preacher, kapag tayo ay kalmado, kinausap natin, nagpakatotoo tayo, si Lord na po ang mag-aayos ng lahat. Kaya maraming salamat po kay Yahweh El Shaddai. Amen. Tunay nga na kung tayo magpapakatotoo at mananalig tayo sa Panginoon, ano man ang ating mga alinlangan sa buhay, ay Kanyang tutugunin at Kanyang papawin ang ating mga pag-alinlangan. Amen? Tayo pong lahat mga kapatid ay magsitayo na. At pangunahan po ng panalangin at ni Sister Jenny Wales at yung magpipreach si Brother Rod Banyares. At ating damhin ang presensya ng Panginoon sa hapong ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Narito pong muli kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa lahat ng aming mga pagkukulang. Sa buong isang linggo na nagdaan, amin pong itong pinapasalamatan sa iyo, Panginoon. Na nawa, Panginoon, kung kami man po ay may mga nagawa, kasalanan,
kakulangan sa iyong banal na pangalan, sa iyong banal na tahanan. Nawa, Panginoon, ang iyong pagpapatawad at pagpapakumbaba sa bawat isa sa amin ay iyon niyo pong iparamdam, Panginoon, upang kami po ay marapat na makahingi muli, Panginoon, ng biyaya mula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa buong isang linggong nagdaan na ikaw ang laging nasa puso at isipan ng bawat isa sa amin. At ngayong araw na ito, muli, Panginoon, kami ay nasa iyong banal na harapan na patuloy, na nananalig, itinataas ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyayang aming tinatanggap at patuloy na tatanggapin, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kalinga, sa iyong pangangalaga, maging sa aming mga pamilya na nasa Pilipinas, Panginoon. Lagi namin panalangin, Panginoon, na ilakip mo ang bawat pamilya ng bawat isa sa amin, Panginoon. Muli po, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na nawa ang mga gagamitin mo, ang mga mang-aawit mo, ang mga music ministry, Panginoon. Biyaya mo sila ng iyong karunungan na nagmumula sa iyo upang lahat ng mga nakaline up nilang awitin, Panginoon, ay makarating sa iyong kaharian. At bawat isa sa amin, mga manggagawa at lahat mong mga attenders, Panginoon, lagi mo po kaming pagkaisahin ng pananalig at pananampalataya sa iyong dakilang pangalan. Biyayaan mo po ng sapat na karunungan ang aming elder disciple, Brother Rod Banyares, upang ang lahat ng kanyang mga salita na kanyang ihahayag, Panginoon, ay tumimo sa aming puso at isipan at magamit namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Nawa, Panginoon, ang lahat ng aming mga kahilingan sa araw na ito, dinggin mo ng ayon sa iyong kalooban in your most perfect time, Panginoon. Lahat, Panginoon, ito ay aming samot dalangin sa iyong matamis na pangalan. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ito na bang magpura ng ating mga kapatid, ang mga anak ng Diyos. Muli, bigyan po natin ang pinaka-the best na palakpak para sa kanyang palakpak ng mga pinagpala. Amen. Mga kapatid, itaas po natin ating mga kamay at welcome po natin ang Holy Spirit. Fall afresh on me.
Panginoon? Amen. Damang-daman niyo ba ang presensya ng ating Panginoon? Amen. Amen. At ang kanyang rumaragasang pagpapala sa araw na ito, ang lahat na nandito at nananalig sa ating Panginoon ay makakatanggap ng pagpapala. Amen. Amen. Kaya halina mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon. Umaapaw na biyaya, rumaragasang pagpapala, pag-ibig na kay dakila sa iyo, O Diyos. Makikita, isipan na mapayapa, pusong tunay na malaya, walang katapusang ligaya, nasa iyo lang pala. Damang-damang ko, Ama, ang sayang hindi maipinta. Nararanasan ko sa iyo't bilang. Damang-damang ko, Ama, para bang nasa langit na. Ayoko na itong matapos pa. Umaapaw na biyaya, rumaragasang pagpapala, pag-ibig na kay dakila sa iyo, O Diyos. Pangikita, isipan na mapayapa, pusong tunay na malaya, walang katapusang ligaya, nasa iyo lang pala. Damang-damang ko, Ama, ang sayang hindi maipinta. Nararanasan ko sa iyo tuwing lang. Damang-damang ko, Ama, para bang nasa langit na. Ayoko na itong matapos pa. Damang-damang. Damang-damang ko, Ama, ang sayang hindi maipinta. Nararanasan ko sa iyo't bilang. Damang-damang ko, Ama, para bang nasa langit na. Ayoko na itong matapos pa. Sa iyo, El Shaddai, ang buhay ko'y naging makulay. Sa iyo, El Shaddai, mananatili ako habang buhay. Sa iyo, El Shaddai, ang buhay ko'y naging makulay. Sa iyo, El Shaddai, mananatili ako habang buhay. Damang-damang ko, Ama, ang sayang hindi maipinta. Nararanasan ko sa iyo't bilang. Damang-damang ko, Ama, para bang nasa langit na. Ayoko na itong matapos pa. Damang-damang. Damang-damang ko, Ama, ang sayang hindi maipinta. Nararanasan ko sa iyo't bilang. Damang-damang ko, Ama, para bang nasa langit na. Ayoko na itong matapos pa. Sa iyo, O El Shaddai, damang-damang. Damang-damang ang tunay na saya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, yung pinakadabas na palakpak para sa Kanya, para tayo pagpalain. Amen. Amen. At sa oras po ito mga kapatid,
Patuloy po natin papurihin natin Panginoon. Itaas po natin ang mga kamay. At patuloy po natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Panginoong Jesus, wala ngang katulad mo. Araw-araw, pupurihin, dakila ang pag-ibig mo. Huwag ng tanggol at lakas, lahat ng aking katauhan, sasamba't magpupuri. Sa harap mo ang mundo'y aawit, papuring alay sa'yo aking hari. Sa harap mo'y luluhod ang buong likha. O Jesus, nag-uumapaw ang aking puso sa ligaya't pagsamba aking Diyos. Mga pangako mo ay pag-asa, Jesus. Panginoong Jesus, wala ngang katulad mo. Araw-araw, pupurihin, dakila ang pag-ibig mo. Payapang kublihan, huwag ng tanggol at lakas, lahat ng aking katauhan, sasamba't magpupuri. Sa harap mo ang mundo'y aawit, papuring alay sa'yo aking hari. Sa harap mo'y luluhod ang iyong likha. O Jesus, nag-uumapaw ang aking puso sa ligaya't pagsamba aking Diyos. Mga pangako mo ay pag-asa, sa harap mo ang mundo'y aawit, papuring alay sa'yo aking hari. Sa harap mo'y luluhod ang buong likha. O Jesus, nag-uumapaw ang aking puso sa ligaya't pagsamba
Glory to God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Patuloy ka naming dinadakila at linuluwalhati ang iyong banal na pangalan. Banal na Diyos, sa araw na ito kami po ay patuloy nagpapasalamat sa kalakasan, taglay po namin ng aming katawan. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na lagi mong pinapadaloy sa aming mga buhay. Salamat din, dakilang Diyos, sa kaligtasan at mga pagpapala na dumadaloy sa aming mga mahal sa buhay. Lord, tunay nga na Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Kaya patuloy kaming nagtitiwala, patuloy kaming nananalig sa iyo na Ikaw ay Diyos na hindi mahirap lapitan at Ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng aming pangailangan. Pagpalain mo, dakilang Diyos, lagi ang gawain na ito. Samahan mo lagi ito ng himala at pagpalain lagi, dakilang Diyos, ang aking mga kapatid na walang sawa na pupunta sa gawain na ito at patuloy nakikinig ng iyong mga aral. Dalangin ko na lagi silang bigyan ng kalakasan at katatagan. Patuloy mo silang tulungan na patuloy na magkaroon ng katugunan ang kalama kahilingan sa buhay. At sila, Ama, ay laging tulungang makalaya sa mga problema. At inaangkin po namin, Ama, sa araw na ito na silang lahat ay pinagpala mo na. Amang banal, pagpalain mo rin po ang iyong mga salita, ang mabuting balita na aming pong pakikinggan. Salamat sa iyo, dakilang Diyos, at amin ang inaangkin na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya, Ama, sa iyo ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating mo. Magagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Laging lakas ang pag-asa. Aming lakas at pag-asa naririto sa tingin, makahanap tulungan. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin
oportunidad, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At ating basahin muli ang ating gospel sa araw na ito. Mark chapter 10 verse 46 hanggang 52. Sabi ng Bible, dumating sina Jesus sa Jericho nang paalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. May dadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, at siya ay sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga taong naruroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob. Tumayo ka, ipinatatawag ka ni Jesus. Sabi nila, inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, ating purihin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. At dalangin ko sa Panginoon na kayong lahat ay patuloy niyang pagpalain. Amen. At kung kayo'y mayroong mga kahilingan, ang kininyo ang Diyos ang nagbibigay. Amen. Kaya magtiwala kayo, manalig kayo. Kung kayo ay mayroong problema, ngayong araw na ito ang kininyo malulutas yun. Amen. Amen ba? At kung wala kayong asawa, magkakaasawa kayo. Amen. So pagpalain kayo lahat ng Diyos, tayo makakapo at tayo makinig ng mabuti. So ngayong araw na ito yung aking babahagi sa inyo is about spiritual blindness. Pag sinabing spiritual blindness, pagkabulag sa spiritual. Yan. Ibig sabihin ng spiritual blindness, hindi ka, yung ano bang magandang taghalog ng spiritual blindness? Yung wala kang sa Lord, parang wala kang pakialam pagdating sa Panginoon. Yung mga bulag sa spiritual. Kaya ito yung ating pag-aaralan ngayon. Itong ating gospel na binasa po natin, kung napakinggan niyo po ang pagbasa kanina, si Bartimeo, nung tanungin ng Panginoon kung ano ang gusto niya, kasi dito, napakaganda po nung binasa natin dito. Sabi dito, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. So, ibig sabihin si Bartimeo ay bulag, pero hindi siya inborn na bulag. Kasi sabi niya, Guro, gusto ko pong makakitang muli. So, nang ibig sabihin na gusto ko pong makakitang muli. So, dati siya nakakita. Kaya lang, dumating yung pagkabulag sa kanya. Parang mga tao, dating maka-Diyos, dumating ang pagkabulag, nawala kay Lord. Amen ba? Dating nagmamahal kay Lord, nung pinagpala, gumanda ang buhay, nawala kay Lord. Tapos yung iba naman, dating kay Lord, tapos nung nagkaroon ng problema, nawala kay Lord. Parang walang mapuntahan, O, tapos yung iba naman, nung magkaroon ng problema, napunta kay Lord. Katulad kay Bartimeo, nung nagkaroon ng problema, napunta kay Lord. Napalapit sa Panginoon. So naniniwala ba kayo na lahat ng bagay, ang solusyon ay nasa kamay ni Yahweh El Shaddai? Sinong naniniwala na ang lahat ng solusyon ay nasa kamay ni Yahweh El Shaddai? Oh, kaya sabihin mo sa iyong katabi, kahit anong mangyari, huwag kang lalayo kay El Shaddai. Manatili ka sa Kanya.
So, anong ibig sabihin doon, mga kapatid? Pagpalaing ka sa hindi, manatili ka kay Lord. May problema ka sa wala, manatili ka kay Lord. Yan yung mga hindi bulag sa spiritual. Kasi yung mga nabubulag sa spiritual, kaunting bagay lang, mawawala kay Lord. Pagka mayroong problema, na kay Lord. Pag wala ng problema, wala na uli kay Lord. Amen ba? Pero isa lang ang aking nakita, yung nananatili kay El Shaddai, yan daw yung mga totoong nagmamahal kay El Shaddai. Kaya kayong lagi nasa gawain ng Panginoon, ibig sabihin, kayo ang mga totoong nagmamahal kay Yahweh El Shaddai. Kung hindi ka kumbinsido, ha? O, taas ang kamay ng mga nagmamahal kay Lord. Mahal niyo ba si Lord? Amen. Okay. So sabi dito, ginamit ni Jesus ang pagkabulag ni Bartimeo bilang isang paglalarawan ng espiritual na pagkabulag. So ang pagkabulag ni Bartimeo, sabi ng Bible, sabi dito, ay ginamit ito ng Panginoon para ilarawan ni Jesus yung spiritual na pagkabulag. So ano bang ibig sabihin ng spiritual na pagkabulag? So dito, sabi po dito, una, pag sinabing spiritual blindness, ang sabi po dito, ay hindi niya nakikita ang mga kabutihang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Yung taong bulag sa spiritual, kahit anong ginagawa ng Diyos sa kanya, hindi niya ito nakikita. Kasi bulag nga eh. Amen ba? Halimbawa, nagigising sa umaga, na hindi ba lang niya nakikita yung ginagawa ng Diyos sa kanya na dahil kay Yahweh Shaddai, kaya siya nagigising sa umaga. Gising po ba kayo? Kaya yung mga hindi nakakita sa mga ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay, ang tawag doon ay bulag sa spiritual. Kaya dapat nakikita natin yung ginagawa ng Diyos sa atin, dapat maging malinaw sa atin yon. Yung magkaroon ka lagi ng trabaho dito sa Hong Kong, gawa ng Diyos yan eh. Naniniwala kayo? Kasi alam niyo po, totoo lang, dito nakikumpara ko yung mga yung mga nagkatrabaho dito. Papansin ko 'yun eh. Pag yung yung maka-Diyos talaga yung nagkatrabaho, ang lapit ng biyaya sa kanya. Napakalapit. Pero pag hindi, parang ang layo ng biyaya. Yung bang hindi, kasi pagka bulag ka sa spiritual, para bagang may trabaho na galit pa. Kasi nga bulag sa spiritual eh. Sa halip na sabihin, Lord, maraming salamat na kasi kahit na masungit yung amo ko, hindi mo ko pinababayaan. Kaya pag hindi mo nakikita yung ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, malinaw pa sa mineral water na ikaw ay bulag sa spiritual. Tama ba? O, para ipakita ko sa inyo ang katotohanan, tayo muna tayo. Yan. Taas ang kamay. Galaw-galaw. Baba ang kamay. Galaw-galaw. O, anong tawag pag ginanon yung kamay? O, sige, iganon yung kamay nyo. O, galaw-galaw. O, ang tanong ko sa inyo, naigagalaw nyo bang kamay nyo? O, sabi mo sa katabi mo, dapat nakikita mo yan. Amen ba? O, upo na kayo. Alam niyo kung bakit? Ay maraming taong hindi maigalaw ang kamay. Tapos ikaw na igagalaw mo yung katawan mo ng normal, ang kamay, naigagalaw mo ng normal, ang kamay mo, galit ka pa. Hindi ka pa masaya. Yung iba na hindi maigalaw yung katawan, gustong-gustong maigalaw ng normal ang katawan. Kaya dapat yung mayroon ka ngayon, dapat nakikita natin yan. Dahil yan sa galaw ng kapangyarihan ng Diyos. O, palakpakan ng Panginoon. Kasi pag hindi natin ito, alam niyo po isa pang bagay na gusto kong ilarawan sa inyo. Yung makapagsalita ka ng malinaw, dapat nakikita natin yan. Dapat sinasabi natin, Lord, ibang klase ka talaga. Kasi nakapagsalita ka ng malinaw eh. Tapos yung linaw ng iyong pagkasalita, dapat hindi mo ginagamit sa pagsira ng ibang tao. Andyan ba kayo? Hindi natin dapat ginagamit yan para ibagsak ang ibang tao.
Eh paano kung dumating ang panahon hindi ka na makapagsalita? Kaya alam niyo po, yung mga bagay na yon, kung tayo ay hindi bulag sa spiritual, lahat ng iyan ay nakikita natin. Na ito ay dahil sa Diyos na aking nakilala. Tama ba? Yung iba nga o di ba nga, mayroon kayo narinig sa Facebook na tinatanong siya kung saan nag-aral. Sabi niya, hindi ako nag-aral. May pakagat-kagat pa ng padlabas pa ng dila. Kaya magpasalamat ka sa Lord kung ikaw ay mayroong malinaw na pananalita. Dapat nakikita natin yan. At kung linaw ng iyong pananalita, gamitin mo yan sa pagpupuri at pagsamba kay Yahweh El Shaddai. Tama ba? Kaya alam niyo po, minsan nakakalungkot, kayong bang malinaw ka magsalita pero sumisira ka naman ng ibang buhay. Nakakalungkot. Hindi naman tayo binigyan ng Diyos ng dila at linaw ng pagkasalita para i-down ang iba. Binigyan ka ng Diyos ng dila at malinaw na pananalita para pag may nanghihina, palakasin mo, patibayin mo at patatagin mo. Kaya pag hindi natin nakikita yon, isa yon sa pagpapakita na tayo ay bulag sa spiritual. Kaya sabi ng Bible, ginamit ng Panginoon ang pagkabulag ni Bartimeo para ilarawan niya ang tungkol sa spiritual blindness. Bakit? Kapag bulag ka naman, wala ka makikita Kasi bulag ka Kaya kahit anong gawin ng Diyos sa'yo, wala ka makikita. Kasi bulag. Binigyan ng kalusugan, hindi nakikita. Pinagpapala, hindi nakikita. Binigyan ng trabaho, hindi nakikita. Kunting bagay lang, galit sa amo. Kung naniniwala tayo sa Diyos na ang lahat ng bagay ay kayang baguhin ng Panginoon, yung masungit mong amo, ilagay mo sa kamay ni Yahweh El Shaddai. Babaguhin yan ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? At kung nagkukulang ka sa pinansyal, huwag ka mag-alala. Kung ikaw ay hindi bulag sa spiritual, ang kakulangan mo sa pinansyal, ilagay mo sa kamay ni Yahweh El Shaddai. Tiyak, sasagana ka. Kasi naniniwala tayo, lahat ay nagmumula sa Diyos. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. So ano pang ibig sabihin ng spiritual na pagkabulag? Pangalawa, yung tinatawag na lack of appreciation. Ano yung lack of appreciation? Pag sinabing lack of appreciation, kulang sa pagpapahalaga. Hindi mahalaga yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Minsan nga sa mag-asawa, pagka walang appreciation sa mag-asawa, minsan nawawala din yung tibay ng relationship Kasi kahit anong gawin ng asawa, parang walang halaga sa kanya, baliwala lang. Kaya tuloy, pati yung nagmamahal sa kanya, nawawala din. Tama po ba? Kasi dapat mahalaga at pinapahalagahan natin ang lahat ng bagay. Halimbawa, katulad, balikan uli natin ang buhay natin dito sa Hong Kong. Dito, sabi nga natin, pinagalaw ko yung kamay nyo, pinataas, pinaunat, naigagalaw natin, nakakatayo tayo ng diretsyo. So, dapat may pagpapahalaga tayo dyan. Na-appreciate natin yan. Lord, salamat dito sa ginawa mo sa akin. So, anong gagawin mo ngayon? Paano mo pahahalagahan yung mga binibigay ng Diyos sa iyo? So, dapat, yung ating katawang ito, huwag nating abusuhin. Tama po ba? Kasi pag inabuso mo yung katawang iyan, sabi nga, pagdating ng araw, sisingilin ka ng kalikasan Kapag inabuso natin yung ating katawan, alam niyo po yung matatanda nung araw, ang gagaling nila Alam niyo kung bakit? Kapag may mga bata, ay hindi sila nagkasawa na pagsabihan yung mga bata. Lalo pag pagod, sasabihin ng mga magulang, kaya mga nakakatanda, o huwag ka maghuhugas ng paa. Galing ka magsapatos maghapon, huwag ka maghuhugas ng paa. So noon, ang mga bata noon masunurin. Ngayon, ang mga tao ngayon, ay wala na Kahit na maghapon nagsapatos yan, wala baliwala sa kanila yon. Kaya ano ang nagiging result doon? Paano siya sinisingil? Magkakaroon ng rayuma. Batang-bata pa lang, may rayuma na. Tapos batang-bata pa lang, makita mo yung ugat-ugat sa kanyang binti, grabe.
Okay lang yun, na pinag-ugatan ka na sa Hong Kong. Amen ba? Tapos, madalas, yung iba naman nakakaranas ng pulikat. O bakit pinupulikat? Kasi hindi mo pinapahalagahan yung katawan na ito na ibinigay ng Diyos sa iyo. Tama ba? Alam naman natin na pag hindi balanse yung kinakain, sa bagay, sa inyong mga pagkatrabaho, kung ano kinakain ng amo, minsan hindi nyo kinakain. Tapos minsan kulang pa sa pagkain. Kaya hindi na kayo masisisi. Kulang na nga sa pagkain. Pag bumili ng pagkain sa labas, yung pang walang bitamina. Alam niyo ba na isa sa gamot sa pulikat ay gulay? Alam niyo ba yon? Kasi nagbibigay yan ng vitamin sa ating mga ugat-ugat. Kaya pag hindi ka mahilig sa gulay, pupulikatin ka talaga. Saka yung saging, nakakatulong yan. Pagka mahilig ka sa saging, maniwala ka, kayang-kaya mo umakyat ng mga gubat at kayang-kaya mo umakyat ng mga puno. Tingnan yung unggoy, magaling sa... Mahilig sa saging, di ba? Kahit umakyat sa puno, hindi pinupulikat. Matitibay. Minsan, ang tao, ayaw kumain ng saging, ayaw kumain ng gulay, lahat ayaw. Kaya wala tayong magagawa. Kaya sabi natin, kapag inabuso mo yung katawang iyan, sisingiling ka niyan pagdating ng araw. Tama po ba? At alam niyo po, ang mga sakit-sakit sa katawan, nasama kinakain natin yan. Doon nagagaling ang mga sakit-sakit ng katawan. Kaya yung bulag sa spiritual, sabi dito, ay kulang sa pagpapahalaga. Kaya sabi mo sa katabi mo, maging mahalaga sa iyo ang mga ginagawa ng Diyos. Tama po ba? Halimbawa, nag-pray ka kay Lord, bigyan ka ng trabaho ni Lord. Binigyan ka ni Lord ng trabaho. So, ano ngayon ang ipapakita natin doon para tayo ay hindi bulag sa spiritual? Dapat yung trabaho, pahalagahan mo. Tama po ba? Dapat pahalagahan mo yung trabaho. Alam mo po kahapon, nakasabay ako ng isang Pilipina na may inaalagaang bata. Nagsisigawan sila sa elevator. Ako yung nanlulumo. Alam niyo kung bakit? Kasi may anak din kasi ako eh. At never kong ma-encounter sa Pilipinas na yung bata, ganun-ganun kung sumagot sa nakakatanda. Wala ko nakitang ganun. Pero dito, talagang sigawan silang nakahawak yung bata doon sa ng elevator, nakatalikod, sigaw ng sigaw, tapos sigaw din yung katulong, tapos sisigawan silang dalawa. Buti nagising ako eh. Yung pala, naginip lang ako. Hindi, totoo yun. Kayo naman, totoo yun. Kasi yung bata, yung puti yung bata. Kaya naiintindihan ko kasi English yung kanilang pinag-uusapan. Tapos, alam niyo pa ba, nagalakad ako, sabi ko, sa isip ko lang sabi ko, dapat alam ng Pilipina yung tayo niya. Ano naman kung sumigaw yung bata? Bata yun eh. Ang bata, pwede mong paamuhin. Tama ba? Depende yan sa pagtrato mo sa bata. Alam niyo, sabi ko, sa isip ko lang, kita mo itong Pilipinang ito. Sumisweldo, pumunta rito para maghanap ng trabaho, tapos pagdating dito, ganun ang trato sa bata. Sabi ko, kahit ako yung amo mo, at nagsumbong sa akin yung anak ko na ginagano mo yung anak ko, siguro hindi ako matutuwa sa iyo. Kasi anak ko yun eh. Yung anak ko nga, yung bunso ko, 5 taon na, pero sa akin tumatabi yung pagka natutulog sa gabi. Sa akin nakayakap yun. Kaya yung mama niya, nagtatampo na sa akin eh. Sabi ng aking asawa, buti pa yung anak mo, yakap-yakap mo, ako hindi. Kasi bata yun eh. Kasi naisip ko na,
Diyos ko, kaya sabi ko, tama ang desisyon ko na yung mga anak ko, pinlaki ko sa asawa ko, hindi sa ibang tao. Kasi hindi mo alam kung anong ginagawa ng ibang tao sa anak mo eh. Na hindi mo nga alam kung pinakakain sa tamang oras. At least kung asawa mo ang nagbabantay dyan, tiyak hindi siya papayag na magugutom ang anak mo. Kaya kahapon sabi ko, grabe talaga. Ako yun ang lumo. Tapos, paglabas pa doon sa pinto, doon sa building, habol-habol pa yung bata kasi iniiwan talaga ng katulong. Kaya sabi ko, nako, may attitude din talaga. Kaya minsan di mo masisisi ang mga amo minsan. Habol-habol siya ng bata. Siyempre yung bata, walang muwang yung bata eh. Kasi bata pa eh. Siguro nasa 5 din siguro. Ganun, mga 4 or 5. Mga ganun yung bata. Tapos iwan-iwanan mo yung bata na walang kamuwang-muwang. E paano pag may nangyari sa bata? So, doble-doble ang kargo mo ngayon. Doble-doble ngayon ang paharapin mo sa buhay. Kaya yun sinasabi natin, dapat huwag tayo maging bulag sa spiritual. Kung ano ang ibinigay sa iyo, pahalagahan mo ito. Binigyan ka ng trabaho, pahalagahan mo ang trabaho mo. Ano bang trabaho mo? Mag-alaga ng bata? Alagaan mo yung bata ng maayos. Ang bata, madaling paamuhin. Ang bata, makadama yan ng pagmamahal sa iyo. Lalaki yan na mahal ka ng bata. Amen ba? Kung ano ba inaalagaan mo, aso. Pahalagahan mo yung pagpaalaga mo ng aso. Kasi bawat alaga mo naman sa aso, may bayad yun eh. Tama ba ako? Ano masama doon? Kasi, prinsipyo ko po yun, ako'y nagtatrabaho pa nung araw eh. Nasabi ko, ang bayad sa akin ng kumpanya, dapat bawi ang kumpanya sa akin. Hindi na magbabayad ang kumpanya sa akin, tapos ang kumpanya malulugi sa akin. Kaya nga dapat yung trabaho nyo, pinagpipray nyo kay Lord yan eh. Na hindi lang ikaw ang mapagpala, pati ang iyong pinagkatrabahuan ay pagpalain ng Diyos. Kasi pag laging pinagpapala ang iyong pinagkatrabahuan, kasama ka sa pagpapala. Tama ba? Kaya yung sinasabi natin dito na minsan kapag tayo ay bulag sa spiritual, andun yung lack of appreciation eh. Hindi mo ma-appreciate yung ginagawa, yung mga nangyayari sa iyo at yung mga binibigay sa iyo ng Diyos. Hihingi ng trabaho, magkakaroon ng trabaho, tapos hindi gusto ang trabaho, lalayas, aalis, walang tiyaga, walang tiis. Hindi naman natin sinasabi na, Brad, kasi hindi ka na sa sitwasyon. Lahat naman tayo nakakaranas ng ganung bagay eh. Kaya nga, mayroong pagtuturo na hayaan natin kalooban ng Diyos ang maganap sa buhay natin. Kung hindi mo gustong trabaho mo, pag-pray mo kay Lord. Kung hindi yan para sa iyo, higyan mo kay Lord. Alisin sa iyo ng Lord at bigyan ka ng Lord ng maganda at para sa iyo. Hindi yun ikaw mismo mangunguna. Pag hindi mo gusto, break contract. Kaya nagkakadamay-damay tuloy eh. Yung amo, nadala. Kaya pag may dumating pumasok na panibagong katulong, binibreak ng maaga. Bakit? Bumabawi din eh. Baka mamaya ulitin sa kanya, inunahan tuloy ng amo. Kaya walang pagpapahalaga sa trabaho na kanyang tinatanggap. Dapat tayo bilang mga hindi bulag sa spiritual, maging mahalaga sa atin ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Mahalaga ang lahat ng bagay. Kasabi mo sa katabi mo, pahalagahan mo ang lahat ng bagay. Tiyak. Sabi mo, pagpapalain ka ng Diyos diyan. Tama po? Maging mahalaga. Parang ano lang naman yan eh. Ako kasi ugali ko ganito eh. Halimbawa, nakatira ka sa isang lugar, nag-rent ka, itinuturing kong bahay yon, yung aking tinitirahan. Bakit? Kasi pag tinuring mong bahay ang tinitirahan mo, aalagaan mo yun. Tama ba? Kaya yung trabaho nyo, pagkatrabahoan nyo, ituring nyo na kayo ang may-ari noon.
para yung paghuhugas ng plato, paglinis ng bahay, hindi masama ang loob. Kasi tinuturing mong bahay mo yun eh. Kasi kung bahay mo at hindi mo, kung talagang totoo mong bahay yun, ililinisin mo naman talaga eh. Tama ba? Mayroon bang may-ari ng bahay na hindi naglilinis ng bahay? Bawa sa Pilipinas, ikaw may-ari ng bahay, pinababayaan mo bang bahay mo na maging marumi at hindi mo nililinis? O pag ikaw ay naglinis ng sarili mong bahay, wala kang sweldo doon. Pero pag dito ka naglinis ng bahay na pagkatrabuhaan mo, may sweldo ka doon. O, kaya ituring mong bahay mo yun. Kung ano man inaalagaan mo, ituring mo, bata, inaalagaan mo, ituring mong anak mo yun. Tama po ba? At ang inaalagaan mo aso, ituring mo aso mo yun. Kaya natutuwa ako, minsan, itong mga nagkatrabaho rito, natutuwa ako, minsan bit-bit yung aso, hilay-hilay yung aso, tapos yung aso dudumi doon sa isang excuse me, sa nanonood ha, baka may kumakain. Dudumi doon sa sa pinag-aalagaan niya sa kalsada o doon sa dadaanan. Minsan may guwantes yung Pilipina po, dadamputin yung ng aso. Hindi siya nahihiya. Bakit? Kasi yun ang trabaho niya. Bakit mo naman ikakahiya? Tama ba? Lahat ng yan ay marangal. Kaya para maging maganda ang lahat ng bagay, ituring mong aso yung inaalagaan mo. Pag tinuring mong ikaw mismo ang may-ari ng asong yan, maniwala ka, mahal na mahal mo yan. Tama po ba? Huwag mo lang ituring na ang asawa ng ama mo ay sayo. Huwag mo ituturing. Yun ang masama. Kasi pag tinuring mo yung asawa ng ama mo ay sayo din, baka naman sobrang alaga naman ang gawin mo doon. O kaya yun ang pangalawa na spiritual blindness, lack of appreciation. Tapos yung pangatlo, lack of thankfulness, kulang sa pasasalamat. Kaya nga sabi ni San Pablo, di ba, ipagpasalamat nyo sa Diyos ang lahat ng pangyayari. Ipagpasalamat sa Diyos ang lahat ng pangyayari kasi ito ang nais ng Diyos. Ito ang gusto ng Diyos. Kaya ano man daw ang nangyayari sa buhay natin, magpasalamat lang tayo sa Panginoon. Kaya yung mga taong hindi bulag sa spiritual, lahat ay ipinagpapasalamat niya kay Yahweh El Shaddai. Maganda o hindi, lagi siya nagpapasalamat kay Lord. Amen ba? Magandang pakiramdam o hindi magandang pakiramdam, salamat sa Panginoon. Pinagpapala o hindi, salamat sa Panginoon. Nagkakasakit o hindi, salamat kay Lord. Hindi yun na pag nagkaroon ng masamang pakiramdam. Lord, bakit naman ako hindi siya? May mga ganong pagkakataon eh. Kaya, ano man ang ating nararanasan sa buhay, maging mapagpasalamat kay Yahweh El Shaddai. Amen ba? May pera sa wala, salamat Lord. Pag wala kayong pera, salamat kay Lord. Ayaw nyo yun, hindi kayo makakagala. Kasi pag maraming pera, kung saan naiisip pumunta. O kaya salamat kay Lord. O walang pera, salamat Lord. At least andito lang ako. Dito lang ako sa bahay. Hindi ako makakalabas. Kaya minsan ang pera, temptation din talaga eh. Tama ba? Kaya kailangan din talaga ng tao yung self-control. Pag pinagpala naman, wag naman ubos-ubos biyaya. Dapat meron tayong kaisipan din na parang business-minded din tayo. Na kapag tumanggap ng sweldo, dapat ang sweldo, hati-hati din yan. Na dapat hindi ka rin nauubusan. Kasi yung iba, laging ubos-ubos biyaya. Pag nauubos, nakatingala. Dapat laging mayroong tinatawag na, ano bang tawag sa emergency fund? Na lagi nakatabi yan. Hindi para sa may emergency lang. Ibig sabihin, tinatabi mo yon para sa sarili mo. Tapos ang budget mo, ito lang. Pag naubos na yun, wala na. Andyan pa ba kayo? Dapat maging wise tayong lahat. Kasi pag wise ka, maniwala ka. Pagdating ng araw, magiging grabe ang pasasalamat mo kay El Shaddai. Hindi yung uuwi ka na, yung iba nga, meron ko narinig eh. Kapag ka uuwi, mangungutang. Alam ko bakit mangungutang? Kasi wala raw siya naiipon. Ngayon, uuwi sa magbabakasyon, mangungutang siya para makapagbakasyon. So, ang hirap ng kalagayan, magbabakasyon ka, may utang ka. Pagbalik mo, mayroon kang iniisip babayaran.
Tapos, pag hindi ka mapinalad, katulad kay sister, yung kasama natin dito, pagbalik dito, terminate. Walang kamalay-malay, walang kaalam-alam. E paano kung pagbalik mo dito, pagbakasyon mo may utang ka, pagbalik mo dito, may inis ka mababayaran, tapos na-terminate ka. Kaya dapat talaga na maging wise tayo sa lahat ng bagay. Huwag tayo maging bulag sa spiritual. Kasi pag tayo ay hindi bulag sa spiritual, hindi naman siguro pangit kahit umuwi kang wala kang dalang pera. Kung eksakto lang ang pera mo. Kasi ang sarap mabuhay ng walang utang. Amen ba? Kasi pag ikaw ay maraming utang, ang hirap ng pakiramdam. Yung buwan-buwan may iniisip kang babayaran. Ang hirap ng pakiramdam. Okay lang siguro kung ang binabayaran mo yung house and lot mo. At least darating ang araw, mayroon kang nakikita, maging akin ito. Amen ba? Ang hirap naman nagbabayad ka na wala kang nakikita maging sayo. Labas ka ng labas ang pera, pero wala naman magiging sayo. Kaya ang ginagawa ng iba, umaangkin ng iba. O kaya dito, sabi dito, maging mapagpasalamat tayo. Ang taong bulag sa spiritual ay kulang sa pasasalamat. Kaya dapat tayo ay laging puno ng pasasalamat sa Panginoon. Na anuman ang ating nai-encounter sa buhay na ito, lagi nating sinasabi, Panginoon, salamat sa iyo. Kaya sabihin niyo po, Lord, salamat sa iyo. Dapat yun lagi ang ating binibigka, salamat sa iyo, Panginoon. Nasigawan ka ng amo mo, Lord, salamat po. Minsan tayo, mahinang ating emosyon Pagka nakarinig ng salita na hindi maganda, minsan, lumalaban na. Kaya minsan sabi ng mga magulang, lumalaban ka na ha. O, di ba sabi sa mga bata, di ba? Lumalaban ka na ha. Tapos sasabihin naman natin, matagal na ako sa Hong Kong, kaya lalaban na ako. Alam niyo po, minsan, kailangan din natin baliin yung ang ating attitude Huwag mong gamitin kasi matagal ka na sa Hong Kong, tapos alam mo ng pasikot-sikot, alam mo na lahat. Dapat marunong tayo magpasalamat, marunong tayo mag-appreciate. Lord, salamat sa iyo, nagtagal ako sa Hong Kong. Tapos, matagal ka na, tapos nasagi yung ego mo. Wag kang sasagot. Laging may pagpipigil sa sarili. Isipin mo lagi na, ano ba itong gagawin ko? Posibleng sa ikapahamak ko ito or sa ikagaganda ko. Kung hindi sa ikagaganda ng iyong kalagayan, wag mo nang patulan. Tama po. Kasi dito, ang hinahanap ng Panginoon ay maging mapagpasalamat tayo lagi sa Kanya kasi minsan inaalaw ng Diyos ang mga pangyayari na hindi maganda para makita din ng Panginoon, sino ka na ba ngayon? Ano ka na ba ngayon? Amen ba? Pangalawa, gusto makita ng Lord, may natutuhan ka ba sa gawain? May natutuhan ka ba sa pakikinig? Paano ba ina-apply ang iyong napapakinggan? Kaya minsan, inaalaw ng Diyos ang mga pangyayari na hindi maganda para makita din ng Panginoon nasaan na tayo ngayon. Pero kapag ikaw ay hindi bulag sa spiritual, tapos mapagpasalamat ka lagi sa Panginoon, maniwala kayo, walang pangit na mga bagay na mananatili sa iyong buhay. Lahat ng pangit pagagandahin ng Panginoon. So ano pa yung mga spiritual blindness? Bakit mayroong pagkabulag sa spiritual? Pang-apat, kakulangan sa oras ng pagdarasal. Yan. Pagka wala ka ng prayer, ibig sabihin, ikaw ay nandoon na sa estado ng paging bulag sa spiritual. Bakit? Wala ka nang ganang mag-pray kay Lord Wala ka nang ganang makipag-usap sa Panginoon. Ibig sabihin, spiritual blindness ka na. Bulag ka na sa spiritual. Alam naman natin na ang Diyos lang ang makapagbibigay ng lahat ng bagay, pero bakit ayaw mo magdasal sa Kanya? Bakit ayaw mo manalangin sa Kanya?
O kasi nga bulag ka na. Hindi ka na naniniwala na nasa kamay lang ng Diyos ang lahat ng solusyon. Kaya kung tayo ay laging nagdarasal sa Panginoon, ibig sabihin hindi ka bulag sa spiritual. Na pag may problema ka, sa halip na magreklamo, ang gagawin mo, luluhod at makikipag-usap kay Yahweh El Shaddai. At ilalapit sa Kanya ang lahat ng iyong mga problema sa buhay. Ibig sabihin, ikaw ay hindi bulag. Amen ba? Kaya simple lang. Ano ang solusyon kung tayo ay nakakaranas ng kabulagan sa spiritual? So ang tanong, paano tayo makakawala mula sa spiritual na pagkabulag? Paano tayo makakawala doon? So ang ginawa ni Bartimeo, nung marinig niya ang tungkol kay Jesus, nakipagsiksikan si Bartimeo para makalapit kay Lord. Yun ang ginawa ni Bartimeo. Kaya dapat tayo ay ganun din. Naririnig natin ang tungkol kay Jesus, dapat tayo ay wag nang mag-atubili. Dapat tayo ay lalo nang lumapit kay Yahweh El Shaddai para tayo ay tulungan ng ating Panginoon. Amen ba? At alam niyo po, ang nakakatuwa kay Bartimeo, naniwala si Bartimeo na yung kanyang pangangailangan ay ibibigay ito sa kanya ng Panginoon. Ngayon, isa po para makawala tayo sa spiritual na pagkabulag, dapat ibalik mo ang tiwala mo kay Lord. Ibalik natin ang tiwala natin kay Jesus. Ibalik natin ang ating tiwala sa Panginoon. Dahil wala namang ibang makapagbibigay ng lahat ng kailangan natin, kundi si Yahweh El Shaddai lamang. Tama ba? Kalakasan, sa Diyos nang gagaling yan. Pag-asa, sa Diyos nang gagaling yan. Amen ba? Ano pa? Kagalingan, sa Diyos nang gagaling yan. Lahat yan galing sa Panginoon. Kasaganahan sa buhay, galing sa Diyos lahat yan. Kaya ibalik uli natin ang tiwala natin kay Lord. Tama po ba? Kasi sabi natin kanina, si Bartimeo lumapit kay Jesus. Pagka lumapit ka muli sa Panginoon, makakawala ka sa pagkabulag sa spiritual. Kapag nagtiwala ka uli sa Diyos, makakawala ka sa pagkabulag sa spiritual. Kasi ano nila ang tiwala mo kay Lord? Naniniwala ka, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen ba? Amen. Kaya dalawang solusyon para tayo makawala sa spiritual blindness. Una, muling paglapit kay Jesus. At pangalawa, ang ating muling paniniwala, pagtitiwala. Ibig sabihin, ang ating pananalig, ibigay uli natin kay Yahweh El Shaddai. So palakpakan natin ang ating Panginoon. At nawa sa araw na ito, pinagpala kayo ng ating dakilang Diyos. Tayong lahat at tayo po ay dumulog sa Kanya. At sa ating paglapit sa Panginoon, para tuluyang tayong makawala sa spiritual na pagkabulag, buong buhay natin isuko mo sa Diyos. Katulad kay Bartimeo, ang kanyang buong pagkatao, kinalimutan niya, hindi niya pinansin kung anong sabihin ng mga tao sa kanya, na kahit siya hinahadlangan, hindi niya ito pinansin. Ginawa niya kung ano ang nararapat. Kaya sa oras na ito, pikit nyo ang iyong mga mata, yakapin nyo ang mga bagay na inyong mga daladalahan, manalig kayo sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya, at angkinin nyo po na sa mga oras na ito, may gagawin ang Diyos sa atin. Thank you, Lord God. Sa Panginoong Yesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naran siya tumalamay, ang Panginoon'y tapat.
Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa araw na ito, sa biyaya, Ama, ng iyong mga salita na patuloy mong itinuturo sa amin. Lord, turuan mo kami na maging mapagpasalamat sa iyo, mapagpahalaga sa mga bagay na ibinibigay mo sa amin. Lord, tulungan mo kaming makita ang mga bagay na ginagawa mo sa amin. Dahil alam namin, Ama, sa lahat ng pagkakataon, ikaw ay patuloy na gumagawa sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa iyo. Kaya, Ama, hayaan niyo pong makita namin ang mga bagay na ito at matutuhan naming pahalagahan ang mga bagay na ito at matuto kaming magpasalamat sa lahat ng kabutihan mo sa buhay po namin. Kaya, Ama, ang gawain na ito ay lagi kong dinudulog sa iyo, na ito ay lagi mong lukuban ng iyong kapangyarihan. Pagpalain mo lagi ang gawain na ito at ang lahat ng dumadalo sa gawain na ito ay pagpalain mo lagi dakilang Diyos ang buhay. Lord, tulungan mo lagi sila na makalaya sa mga problema. Tulungan sila, Panginoon, na matugunan ang kanilang mga kahilingan sa buhay. At dalangin ko, dakilang Diyos, nawa lahat na may sakit at may karamdaman ay iyo pong pagalingin. At umaasa kami sa iyong kapangyarihan, dakilang Diyos. Amang banal, salamat po at pagpalain mo rin po ang lahat ng mga hawak ng kamay na ito. Basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. Lord, salamat din po at inaangkin na po namin na silang lahat ngayon ay answered prayer na. Pagpalain mo lagi ang kanilang mga kalusugan, pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga pinagkatrabahuan, ang kanilang mga amo, Panginoon, ay pagpalain mo lagi. At higit sa lahat, ang kanilang mga mahal sa buhay, ingatan at proteksyonan, Panginoon Diyos. Yahweh, maraming salamat po sa oras na ito at amin ang inaangkin na silang lahat, Ama, ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Kaya, Ama, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. Salamat sa Panginoon at maraming salamat sa inyong lahat and God bless us all. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukup sa kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Maog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinakatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang ng bintang. At kahit anumang matigat na salot at di ka mataranas, lulukoban niya sa lilim na kanyang malabay na pakpak.
Sa kalingan niya ay matitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob na pagsapit ng araw, ni nasa ano pa mang darating na salot, pagkugat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patayin maging 10,000, di ka matatakot at natatiyak mong di ka maaano. Ikaw ang mamasid at sa panunod iyong mamamasdan. Yaong masasama ay di minagrorosahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo maaabutin ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay kahit anong dakot ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at sila ng matataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahat at mabagsik, di ka maaamon sa masiripenting leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakikinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y ibigin ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At katiyak na tamuhin nila'y katigsasan. Maaaring ipid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga banang upang salangkin ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling mga bayang ito ang aking pinili ay mapagkumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patawa-tawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ang kinin mo na answered prayer ka na. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Pinagpaalam ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bulsa, isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, tiyak ibibigay niya. Pagpapala mo'y ibagi sa iba. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Pinagpaalam ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin. Ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pangkinin mo na! Jack you. God bless us always. See you next Thursday. And see you tomorrow.
sa lower hall.